Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Viral News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas Viral News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kaya simulan na natin mga kaibigan, let's go! Kakapasok lang na balita kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi ni Representative Dasa na walang breakup for PBBM at BP Sara. Isang significant gap lang ayon nito sa isang segment ng politiko. Sinabi ni Northern Samar 1st District Representative Paul Dasa na may malaking agwat sa pagitan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio na alam ng lahat. Ayon pa sa kanyang naging official statement, and he quoted, "Ang politika sa experience ko, fluid yan. Ibig sabihin, hindi mo alam kung anong mangyayari. Yung kakampi mo ngayon, magiging kalaban mo. Yung kalaban mo, magiging kakampi mo. Sa ngayon, merong gap sila. Alam ng lahat yan. As to where that would lead, wala namang declaration sila Pangulong Bongbong Marcos at BP Sara na maghihiwalay na sila." Unquote. Pero bago ang lahat mga kababayan, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kababayan, sinabi ni Senate Minority Leader na walang iba kundi si Coco Pimentel na nakikita niyang nabubuo ang mga bitak sa alyansa nila Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon pa sa kanyang naging official statement, and he quoted, "Personal opinion ko, yung relationship ng dalawang camp Marcos Duterte, if ever may honeymoon period sa relationship nila, mukhang wala na talaga sa ngayon." Unquote. Ang isyong ito ay sinagot naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang press conference at ayon pa sa kanya ay hindi siya sigurado kung wasak na nga ba talaga ang unity team. Basta ang alam lang daw niya ay walang permanente sa politika. Hayagan din nitong kinontra ang isinusulong na tsatsya ng Kamara sa pamamagitan ng People's Initiative. Bagamat sa panahon niya ay isinusulong din niya ito. Gayunpaman ay hindi rin siya pumapabor sa charter change ngayon. Dahil pinaliwanag niya na noon daw na isinusulong niya ito ay alam niyang walang extension of power at iba pang may kaugnay sa pagdagdag ng mga kapangyarihan ng isang opisyal ng gobyerno at malinaw na hindi niya ipinilit ang usapin nito at kaibahan daw ito ngayon na halatang gusto talagang ipasa ng kongresista. Sa isang pagtatanong ng reporter ano ba daw ang mga nagawa niya noon na hindi ipinagpatuloy ngayon ng mga Marcos administration, ayon kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nabawasan ang kalakalan ng droga. Subalit may hirit naman ang nasabing reporter na pero maraming namamatay. Tila dito nasupalpal ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang reporter nang sagutin niya ito ng at least noong panahon ko ay nakakapaglakad-lakad ng mapayapa ang mga anak ninyo sa kalsada. Kahit hating gabi, wala nang nare-rape na mga bata at pinapatay na lang ng basta-basta ng mga kriminal. At bukod sa lahat, ay halos napudpud na daw niya ang NPA na tinukoy ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga kaibigan ng mga reporter. Matapos ngang lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan, kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahingat komento sa mundo ng social media. And the netizen posted, "God bless you always, Tatay Duterte, Vice President Sara Duterte, Sir Ma'am General Attorney SMNI, laban kasama ang bayan, masa para sa masa,
PMAF Major Kapitan Col Prop Clareta Carlos from Malu OFW General. Totoo po yan, damakong security noong former President Rodrigo Roa Duterte ang nakaupo. Akala ko magpapatuloy yan nung si Pangulong Bongbong Marcos na. Si former President Ferdinand E. Marcos, mahigpit kaya takot din ang mga kriminal. Yan ang kwento ng lolo at lola ko. Nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, ang halos na namamatay ang mga kriminal. Ngayon nabaliktad at lumakas na naman ang loob ng mga kriminal kasi wala na yung kinatatakutan nilang nanlaban. End quote. Binayo mga kababayan ng mga netizen, si Super Ate, Senator Amy Marcos, nabas po ng todo. Kasi ba naman, nag-produce po ng isang video si Super Ate, aktong Cupido, Cupida pala kasi babae. Cupidoan niya, Mr. Maravillas, wala mang Cupida. Mayroon na niya, estupida. Di ba? Estupida. Naalala ko kasi yung noon, yung comic character, Stupid Cupid. May mensahe po kasi si Super Ate. Ngayong paparating na Valentine's Day, kailan po, toxic yung yung message niya, toxic. Negative yung mensahe po. Para sa mga magjojowa, walang Valentine's daw, sa mga walang puso. Sabi po ni Super Ate, ayon, nabas tuloy mga kababayan ng mga netizens. Hindi kasi tumulad sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakaganda po ng mensahe sa Valentine's Day. Napanood ko yung kanyang latest vlog po, mga kababayan. Yung isa, nag-exercise po, nag-gym. Pupunta rito po sa amin, dito nag-shooting. Sa Colossal Fitness Gym. Assuming kanya Mr. Maravillas. Siguro, may gym siyempre yung ating Pangulong Bongbong. Kaya talaga niya Mr. Maravillas, malayo na malayo sa pagiging bangag, adik yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi very fit niya. Napakaganda na ng kanyang katawan ngayon, mga kababayan. Nag-gym po. So maganda yung mensahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero nauna si Super Ate, toxic yung message po. Paano niya Mr. Maravillas, hindi maging toxic yung mga mensahe, pananalita ni Super Ate, yung mga laging kasakasama niya, mga toxic people. Palamura, masasama ang ugali, vindictive. Ayun niya Mr. Maravillas, nahawa na tuloy si Super Ate. O ito po, hindi nagustuhan po ng mga ng mga netizens. Amy Marcos facing backlash over cringy Valentine's Day video. Nag-ala Cupido po siya dito. Walang Valentine's daw sa mga walang puso, sabi ni Super Ate. Malayo po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At si First Lady Lisa Marcos na sabi ng mga marites na vloggers, kaaway ni Super Ate. Tingnan naman ninyo po ang smile ni Mrs. Lisa Marcos. O di ba? Bagay na bagay talaga ng ating Pangulo. Parehas nagpaka-red sila. Sabi diyan, laughter is PBBM's. First Lady Lisa's love language. Marcos, First Lady Lisa bears. They have Wednesday dates. Ang ganda ng pinopromote ng mag-asawa, mga kababayan. Pagmamahalan sa bawat isa. Model couple po sila. Si Super Ate po. May hawak po na pana. Na may gustong tusukin ng pana. Ano ba? Seryoso yung kanyang pagbubuka? Naawa talaga niya Mr. Maravillas ng mga kaibigan niyang mahilig sa fentanyl. Anong hindi mahawa? Yun ang laging kasalamuha niya po. Kinuyog ng mga buzzers po. Yan kasi, nagsiselebrate tayo ng Valentine's Day. Imbes na pagmamahal po, ang pinopromote ni ate, galit sa kapwa. Uminastang Cupido mga kababayan, tapos pinagpapana yung mga kaaway. Yung isa doon ang kinakagalit niya, yung nasa likod ng PI. Yung People's Initiative, pinana po. Parang si Martin yun Si Martin Romantes yata yung pinatamaan ng pana po. Ito, sabi dito, Senator Amy Marcos is getting pummeled on social media for posting a controversial Valentine's Day video. Several netizens threw pot shots at Marcos for her alleged crazy and cringy stunt online following the release of the Walang Valentine's video. Others noticed the senator is merely trying to get public attention
ahead of the 2025 elections. Malamangan niya, Mr. Maravillas, i-delete niya ni Super Ate. Imbis na gumanda yung impresyon sa kanya ng mga tao, lalong nainis. Malamang po, hindi nagustuhan ng mga netizens po. The President's sister recently dropped online a video sporting a Cupid's outfit and taking shots at heartless individuals engaged in fraudulent schemes. Among hit by Marcos arrows are those behind the alleged lotto irregularities, rice smuggling, and the bribery-tainted people's initiatives. She ended the clip with a message, walang Valentines ang mga walang puso. Napasama mga kababayan yung production ni Super Ate. Imbis makatulong sa kanyang kandidatura. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo kung meron kayong hinaing at komento tungkol sa video na ito, komento na yan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.